Isipin mo na lang to, 10 taon mong hinintay yung parating gagana tapos sa isang iglap na wala. Yon ang pakiramdam ng mga Laker fans ngayon. Wala nang LeBron James at marami ang natakot, marami ang umiyak, marami ang nagsabing, tapos na, wala nang pag-asa. Pero teka lang, baka mali sila. Baka sa katunayan, ito pa rin ang simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa lahat ng inaasahan natin. Sasabihin ko sa iyo agad. Mahal ko rin ang lumipad na bituin na yon. Ayoko rin siyang umalis. Kung tatanungin mo ako noon, sasabihin kong dapat manatili siya. Malinaw kong sinabi yan noon, paulit-ulit, sa dami ng beses na napag-usapan namin to. Kasi totoo naman, yung team noon, bago pa man siya umalis, hindi naging mas maganda nang wala siya. Sinabi ko yan sa harap ng lahat. Pero heto ang punto, yung team ngayon, hindi na yung team noon. Magkaiba na sila at kailangan nating tanggapin yon. Kasi kapag tiningnan mo ng mabuti, hindi lang basta pag-alis ng isang bituin ang nangyari dito. May bagong laro na sumibol, mas malalim na ang bench, mas marami nang kayang gumalaw sa parehong panig ng court, depensa at opensa. Mas maganda ang overall na pagbato. May malinaw na pag-angat sa halos lahat ng bahagi ng koponan. At kung babalikan mo yung mga naunang usapan namin dito, sinabi ko na, to noon pa? Ang tingin ng marami, malaking kawalan ang pag-alis ng mga bidang manlalaro. Pero sino ba talaga sila? Meron kaming batang manlalaro na mas kumpleto ang laro kumpara sa dating starting guard namin. May bago kaming sharpshooter na mas mahusay sa depensa kaysa sa dating veteran namin. May bagong forward na mas nakakatakot sa transition kaysa sa dating sixth man namin. May bago rin kaming batang big man na papalit sa lugar ng dating rotation player. At hindi pa rin tapos ang mga galaw ng management. May mga usap-usapan pa tungkol sa isa pang malaking manlalaro na maaring. Yarig-darig, maaring nangyari na ito, maaring hindi pa. Depende kung kailan mo ito babasahin kasi sa mundo ng basketball, kahit anong oras, biglaan lang ang pagbabago. Pero hindi yon ang punto ngayon. Ang punto, sila'y patuloy na kumikilos, patuloy na gumagalaw, patuloy na naghahanap ng paraan para lumakas. At huwag mong kalimutan, mayroon ding pagbabago sa gitna. Yung dating pangunahing sentro namin, pinalitan na ng mas matatag, mas mataas, mas mahusay sa pagbabantay sa paint. Yan ang klaseng depensang kulang sa amin noon. Kaya kung babalikan mo lahat ng to, mas malalim, mas mahusay sa dalawang panig ng laro, mas bata, mas mabilis. Wala nang debate diyan. Isa kami sa mga pinakabatang koponan sa buong liga ngayon. Mas atletiko. Mas mahusay ang koordinasyon sa depensa at opensa. Marami ng pag-angat sa mahahalagang posisyon. Ito, sa madaling salita, ay mas malalim na koponan kaysa noong nakaraang taon. At hindi pa tapos ang management sa paggalaw. Ngayon, sa gitna ng lahat ng to, may isang bagay akong tapat na aaminin. Hindi ko alam kung ano talaga ang magiging itsura ng koponang to. Malinaw kong sinabi yan dati. Baka kailangan pa nito ng 2-3 taon bago talaga bumuo ng tunay na pagkakaisa. Kasi isipin mo, bagong grupo to. Halos kumpletong pagbabago. Sinabi ko na noon, inaasahan kong magdadala ng 6 hanggang 8 bagong muka ang management at bubuo sila ng bagong kwadro mula umpisa. At heto tayo ngayon, nangyari na yon. Kung totoo ang mga balita tungkol sa mga kandidatong hinahabol pa ng management, maaring 4 na lang na manlalaro ang matitirang orihinal mula sa nakaraang season. Yung batang superstar namin, yung energetic scorer namin, isang veteran forward at isang batang wing player. 4 lang marahil ang matitira, pero anuman ang mangyari, meron kaming lalim, meron kaming pag-angat, meron kaming talento. Pero, at malaking pero too. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa talento. May bagay na mas mahirap sukatin. Pagkakasundo. Pag-unawa sa papel ng bawat isa. Chemistry sa loob ng silid-palitan. Liderato. Kaya ba ng batang superstar namin na maging tunay na leader ngayon? Kasi taos puso niyang sinabi noon, sa parehong panahong to, noong nakaraang taon, na kailangan niyang maging mas magaling na leader. Sinabi mismo ng coach niya sa kanya yon. At ako mismo, naniniwala ako na magaling ang coach namin bilang tagapagturo ng liderato, pero kailangan mo ng mga tinig sa loob ng silid.
mga taong nagsasalita kahit walang mikropono. Kaya isa sa mga pinakamagandang idinagdag natin ay yung veteranong big man na alam mo hindi kaakit-akit sa highlight reels pero eksperto sa laban sa ilalim ng ring. Mas magaling siyang manghuli ng rebound, mas matibay siya sa depensa kumpara sa isa pang center na kinuha rin natin. Yung isa, mas masigla, mas atletiko, mas maganda sa alley-oop. Pero yung veteran, kahit hindi perpekto bilang backup center, may dala siyang bagay na hindi mabibili. Karanasan. Kaya balikan natin. Hindi ko alam kung ano talaga ang magiging kalalabasan ng koponang to kumpara sa nakaraan. Ang tanging masasabi ko lang, batay sa mga pangalan, sa mga papel, sa buong balangkas ng roster, mas maganda to ngayon kaysa noon. Alam natin bilang mga tagahanga na minsan, magandang roster sa papel pero bagsak sa court. May mga pagkakataon din na tila mahina ang roster pero sa katunayan, kahanga-hanga. May mga taon na inaasahan mong mananalo ka ng halos lahat pero hindi ka man lang nakarating sa playoffs. Kaya hindi natin talaga alam. Pero ang balangkas ng koponang to, mas malakas kaysa sa nakaraan. At ang management, hindi pa rin tapos sa paggalaw. Pero sasabihin ko sa iyo ng tapat, masakit ang pagkawala ng bituing yon. Hindi ko yon itatago. Kung sakaling bigla siyang magbabago ng isip at bumalik, mas malakas agad ang koponan namin. Wala nang tatalo dyan. Mas mahusay ang koponan kasama siya kaysa wala siya. Pero hindi natin alam kung ano ang magiging hitsura ng kopona. And namin kapag siya na lang ang wala, baka maging kampeon pa rin kami kahit wala siya. Baka siya na lang ang magiging garantiya, yung huling piraso na kumpirmang tutulong sa min. Sinabi ko na tunoon, bago pa man kami malaman na siya ay aalis, gusto ko sanang makita ang koponang matatag na sasabihing, kaya namin ito kahit wala kayo. At kung sakaling babalik man kayo, mas lalakas pa kami. Baka ngayon talaga ang nangyayari ngayon. Kailangan lang nating hintayin, panoorin, at tingnan kung paano lalabas to. Pero batay lang sa mga nakikita ko sa roster ngayon, naniniwala akong sapat na sila para maabot ang kampeonato. Oo, sasabihin ko, yan ng buong tapang. Pero panahon lang ang makakapagpatunay kung tama ako o mali. Ngayon, kung nasaan ka man ngayon, kung nakaramdam ka rin ng ganitong takot noon, ng pagkawala ng isang taong tila hindi mapapalitan, kung ikaw man ay nag-aalala tungkol sa hinaharap na wala yung taong palagi mong inaasahan, alam kong mabigat yon. Pero kung may kwento kang katulad nito, kung may kwentong tumatak sa puso mo, pakishare na lang ito. Baka may kaibigan ka na kailangan ding marinig ito ngayon. Ngayon, balikan natin ang usapan. Kasi may bagay akong gustong linawin. Hindi natin talaga alam kung ano ang kalalabasan nito, maliban na lang kung magbabago ng isip yung bituin at bumalik. Pero isang bagay ang sigurado ko, kaya mong palitan ang produksyon niya kahit hindi mo mapapalitan ang halaga niya. May mga bagay tungkol sa kanya na hindi mo talaga mapapalitan. Yung pag-unawa niya sa laro, karanasan niya, kakayahan niyang buuin ang pag-atake, mga bagay na hindi mo talaga mapapares. Pero pagdating sa produksyon, sa mga numero, sa lakas ng koponan sa bawat pagkakataon, pwede mong makuha yon ng mas malaki nang wala siya. Bakit? Kasi yung bituing yon, gustong maglaro ng 35 minuto bawat laro. At kung isang tao lang bagibiyen, kumukuha ng ganoon karaming minuto, kaunti na lang ang natitirang pagkakataon para sa iba. Pero ngayon, kapag wala na siya, maaari mo nang ikalat yung mga minutong yon sa iba't ibang manlalaro. Simula noon, gusto ko na sanang makita ang batang manlalaro namin na kumuha ng mas maraming minuto, yung bagong point guard namin, yung bagong shooting guard namin. Lahat sila, gusto kong makita silang lumalaro ng mas madalas. At may isa pang bentahe dito. Kapag masama ang gabi ng isang ordinaryong manlalaro, pwede mo siyang paupuin agad. Pero kung ang bituin ang may masamang gabi, wala kang magagawa. Nakita na natin yung mga laban na natalo kami dahil sa masamang ika-4 na quarter niya. Pero kapag ordinaryong manlalaro lang ang nasa court, kung may masamang takbo, pwede mong palitan agad. Isipin mo, halimbawa,
4 na bench player at isang starter ang sumasabak sa isang malakas na takbo. 8 minuto na lang ang natitira at sila'y umaangat ng 20 puntos nang walang kasagutan mula sa kalaban. Kung wala yung bituin, hahayaan mo lang silang magpatuloy. Pero kung nandoon siya, kailangan mo siyang ibalik sa laro kahit na maganda yung takbo ng iba. Kailangan mong pumili kung sino ang aalisin at yon ang mahirap na desisyon. May mga sitwasyon na pumasok siya habang maganda ang takbo at bumagsak yon. Pero mas madalas, kabaligtaran ang nangyayari, tumutulong siya. Ang punto lang, may mga bagay na kailangan mong isaalang-alang kapag may bituin ka kahit ayaw niyang pansinin yon. Kasi ang tingin ng lahat, kakaiba kung paupuin mo siya sa buong ika-4 na quarter. Walang coach na gagawa niyan, lalo na sa malapit na laban. Pero ngayon, wala na siyang ganoong bigat, kaya mas malaya kaming makakagawa ng mga desisyon. Mas malaya kaming makakapagpahinga sa isang manlalaro at magbigay ng pagkakataon sa iba. Hindi na kami nagkakandara pa kung sino ang aalisin dahil sa pressure ng pangalan. Muli, may mga bagay tungkol sa kanya na hindi mo talaga mapapalitan. Pero may mga bagay ding pwede mong palakihin dahil sa kawalan niya. Pwede kang kumuha ng mas maraming rebound sa kabuuan, mas maraming puntos sa kabuuan, mas mahusay na depensa sa kabuuan, mas maraming assist sa kabuuan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap, hindi lang isang bituin. Kasi kapag mas maraming manlalaro ang binigyan ng pagkakataon, mas marami ang lalago, mas marami ang magpapakita ng galing. At oo, kapag masama ang gabi ng isang ordinaryong manlalaro, tatanggapin mo na lang yon. Pero kapag magaling naman ang bituin sa isang gabi, kinukuha mo rin ang benepisyo niyon. Ang pagkakaiba lang, kapag masama ang gabi ng iba, pwede mo silang paupuin. Yun ang malaking kalamangan. Kaya heto ang tanong, magiging mas mahusay ba ang koponan namin ngayon kaysa nung nakaraang taon, kahit wala yung bituin? Marahil oo, malamang oo. Kasi maalala mo, kahit nung nakaraang taon, kahit wala siya sa ilang laban, kahanga-hanga ang record namin. Kaya hindi ko sinasabing mas mahina kami ngayon. Marahil mas malakas pa nga kami. Ngunit kung babalik siya, mas malakas pa rin kami. Kung babalik siya ngayon, tatanggapin ko agad. Sinabi ko pa nga sa isang video noon, dapat bumalik siya. Pero hindi ko rin sinasabing kailangan siya para manalo. Kasi tingnan mo, hindi ang bituing yon ang panalo sa huling 6 na kampyonato ng liga. Kung siya ang nasa lahat ng kuponang nanalo sa nakaraang 7 taon, iba ang kwento. Pero hindi ganoon ang nangyari. Ang huling 6 na kuponang umangat sa kampyonato, hindi siya ang bida. Kaya oo, pwede kang manalo ng kampyonato kahit wala siya. Kaya heto tayo ngayon, sa bingit ng isang bagong kabanata. Hindi ko sasabihing madali ito. Hindi ko sasabihing walang sakit ang pagkawala niya. Pero ang totoo, bawat pagkatapos ng isang kabanata, may bagong pagkakataong bumubukas. At minsan, ang pinakamalaking takot natin, siya rin ang nagbubukas ng pinakamagandang bagong daan. Baka ito nga ang panahon na aalamin natin. Hindi lang kung gaano kalaki ang mawawala sa tin, kundi kung gaano rin kalaki ang kaya nating buuin, kahit walang isang bituin na gumagabay. At kung sakaling bumalik man siya balang araw, mas magiging maganda pa yon. Kasi hindi na kami nagsisimula sa kawalan, kundi sa lakas na pinatunayan na naming meron kami. Kaya ito ang tanong na iiwan ko sa iyo. Sang-ayon ka ba o hindi? Naniniwala ka bang kaya nilang manalo kahit wala yung bituin? O naniniwala kang kailangan pa rin nila ang taong yon para tuluyang umangat? Ibahagi mo ang saloobin mo sa comments, gusto kong marinig ang panig mo. At kung nadama mo ang kwentong to, kung tumama ito sa puso mo, huwag mong itago sa sarili mo lang. Ibahagi mo sa iba, baka may kailangan ding marinig ito ngayon. Kung nagustuhan mo ang panonood na to, i-like mo na lang, tulong yon para sa Ken. At kung gusto mong makakuha pa ng mas maraming kwento tulad nito, mag-subscribe ka na, i-on mo pa ang notification para hindi ka makaliban sa susunod. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.